ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. DPWH, pipiliting isumite ang listahan ng flood control projects ngayong linggo matapos ang marching order ni PBBM sa SONA 2025. Armed Forces of the Philippines, business as usual sa pagdepensa sa West Philippine Sea kahit hindi direktang nabanggit sa SONA. Bilang ng mga napaulat na nasawi sa nagdaang mga bagyo at habagat, nasa 34 na, 7 nawawala pa rin. Sa MBC TV correspondents, lalaking magpipintura ng poste sa isang gasolinahan, patay matapos makuryente. Sa MBC TV Sports, suporta para sa mga atleta, ipinangako ni PBBM sa kanyang SONA. At sa Showbiz Spotted, Heart Evangelista, Pia Wurtzbach, Yasi Pressman, dumalo sa SONA. Sofronio Vasquez, aminadong challenging awitin ang lupang hinirang ng akapela. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Naabo ang mga bahay ng nasa 300 pamilya sa sunog na sumiklab sa Kapulong Street sa Tondo, Maynila kaninang mag-aalas 4 ng madaling araw. Lalo ring lumala dahil sa malakas na hangin. Tinutukan yan ni Boy Gonzales. Humigit kumulang sa 300 pamilya ang nawalan ng tahanan sa nangyari sunog sa Tondo, Maynila, partikular sa Victor Lopez Compound sa Kapulong Street, Barangay 93. Ang sunog ay nagsimula kaninang alas 3:45 ng madaling araw kung saan umabot ito ng ikatlong alarma. Alas 5:35 ng umaga na ideklarang fire under control ang sunog ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na NCR. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa mga light materials ang ilang mga bahay kung saan pahirapan din ang pag-apula dahil sa lakas ng hangin. Agad naman nakalabas ng kanilang tahanan ng mga residente bago pa lumakas ang apoy kaya't ligtas sila sa insidente. Samantala agad naman nagatid ng pang-almusal ang Manila Department of Social Welfare Director J. Reyes de la Puente sa mga pamilyang nawalan ng tahanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa dami ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ulat sa bayan sa kalagitnaan ng kanyang termino, isang mahalagang pangako ang iniwan ni PBBM, ang ibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Bahagi nito ang pagsugpo sa anumang katiwalian sa basic services, paglaban sa mga kurakot at maging ang pagpapalakas ng suporta sa mga kaguruan at sports community. Narito ang report ni Rose Babiera. Banggitin sana ni Presidente yung mga plano ng administrasyon niya, ibaba ang presyo ng kuryente, ng langis para sa ating mga mamamayan, pati ng pagkain kasi yun naman ang pangako niya nung panahon ng kampanya. So mentioned anti-experience mga pag-usapan rito slated wage hike, yung pagbubuli ng mga Chinese dito sa ating sa West Philippine Sea, and of course the abolition of the senior high school. Pagtaas ng sahod, pagbaba ng presyo ng bilihin at iba pang produkto gaya ng kuryente at langis. Yan ang mga pangunahing isyu na inaasahan ng ilang mga senador na talakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA. Kaugnay niyan ang iginiit ng pamahalaan na katayuan ng Pilipinas hinggil sa West Philippine Sea. Umaasa ang mga mambabatas na makakarinig sila mula sa Pangulo ng konkretong aksyon laban sa Chinese aggression at higit sa lahat ang 2026 budget. Sa mahigit isang oras na talumpati ng Pangulo, ano-ano kaya rito ang mga nabang at hindi napabilang na prioridad sa ilalim ng Marcos administration sa nalalabi nitong 3 taon.
Sinimula ng Pangulo ang kanyang SONA sa pagkilala sa kakulangan ng gobyerno sa mga pangunahing serbisyo na aniya nangangahulugan na kailangan pang mas galingan at bilisan ng pamahalaan. Alinsunod sa whole of government approach na isinusulong ng Marcos admin, una nang tiniyak ng Pangulo na nagtutulungan na ang DOLE, DTI, DSWD pati DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng employment opportunities para sa 4% ng ating labor force na ngayon ay wala pa ring trabaho. Kaugnay niya na yung panghihikayat sa international business community na mamuhunan sa bansa dahil aniya handa na ang Pilipinas. Kasunod naman ng 20 pesos kada kilong bigas na naipatupad na nitong mga nakaraang buwan. Asahan daw na mas mapapalawak pa ito. Nasinudan niya ng babala sa mga trader na nagtatangkang manipulahin ang presyo ng palay o bigas na mapapanagot ito ng administrasyon. Hindi rin nakalusot sa Pangulo ang mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema sa tubig at kuryente. Target ng Pangulo na matapos ang 200 planta na magpapailaw sa mga probinsya sa susunod na 3 taon. Pagpasok ng administrasyong ito, mahigit 5 milyon ang mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng 3 taon, 2.25 milyong kabahayan ang ating nakabitan na may kuryente na sila. Nakahanda na rin ani ang plano ng Local Water Utilities Administration para tugon sa palpak na serbisyo ng mga water districts at mga joint ventures partners nito. Sa larangan ng edukasyon, inanunsyo ng Pangulo na makakatanggap na ang mga guro sa public schools ng overload at overtime pay. Kaugnay niyan, sisikapin din ng pamahalaan na magdagdag ng 40,000 silid-aralan bago matapos ang administrasyon at tututukan din na makabitan ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan bago matapos ang taong ito. Ang palakasan ay isa rin sa mga bubuhusan ng suporta ayon sa Pangulo. Pinataas at pinaganda rin ani ang mga benepisyo ng PhilHealth. Covered na rito ang pagpapagamot para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair or replacement. Libre na ang buong taong dialysis sessions at sagot na rin ang gastos sa mga kidney transplant. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. Dagdag pa rito, magpapatuloy pa rin ani ang zero balance billing sa mga ospitala. Sa isyu naman ng mga missing sa Bongeros, papanagutin ani ang mga sangkot dito, sibilyan man ito o opisyala. At kaugnay sa pagpapanagot sa mga kawani ng gobyerno, isa sa mga pinalakpakan sa SONA ng Pangulo ay ang pagbababala ng Presidente sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan. Una na riyan ang mga nakikinabang sa mga kickback ng flood control projects na ani ay palpak at gumuho. So that this will not happen again, first, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. At ang mga talang ito, layong isa publiko. Sa huli nanindigan si PBBM na hindi niya aaprubahan ng kahit anong budget na hindi alinsunod sa National Expenditure Program. Sa kabila naman ng mga serbisyong ibinalangkas ni Pangulong Marcos na maaaring asahan ng publiko sa nalalabing 3 taon ng presidente, incomplete ang naging rating sa kanya ng Akbayan Party List. We recognize na itong administrasyon ito, sinabi na ito yung aming shortcomings at ito yung gagawin natin. Pero sa dulo, inuulit ko, these are regular functions of government. Hindi namin nakita yung wage hike, hindi namin nakita yung WPS. Ang daming parang mga priority bills namin, agenda ng Akbayan na hindi namin narinig sa naging SONA kanina ng ating Pangulo. How would you rate the overall SONA? Ganun pa rin, ang rate ng aming partido at personal na rate ko po pa rin sa ating Pangulo ay incomplete dahil nakulangan ako. Hindi rin narinig ni ML Party List Representative Congresswoman Leila De Lima ang usapin ng accountability at human rights. I'm not saying na kailangan niyang, yung he would take issue expressly doon sa naging desisyon ng Supreme Court. Ang pinakaano ko lang is that sana man lang ay meron siyang mga ilang salita na sinasabi niya na napakahalaga ng accountability, na dapat yung mga prinsipyo na yan na nandyan sa saligang batas ay dapat tinataguyod niya. Para rin sa kongresista, kaduda-duda ang ilang datos at statistics na inihayag ni PBBM. Samantala, masaya naman si DOH Secretary Ted Herbosa sa mga dagdag benepisyo sa serbisyong pangkalusugan. Pagtitiyak ng kalihim, makakaasa ang publiko na agaran ng implementasyon nito.
Pero very happy ako yung in-announce niya lahat ng mga pinagagagawa naming pagtaas ng mga packages sa PhilHealth. Yung sa heart attack, yung sa dialysis, yung sa kidney transplantation. Already, pina-implement ko na. Actually, in May 14, pinilot na namin yan. So bago niya i-announce, alam na namin, kaya namin gawin yan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose. Samantala, wala umanong takas mula sa Pangulo ang sinumang opisyal na mapatutunayang sangkot sa delayed, mga natenga at ghost flood control projects ng gobyerno. Alinsunod sa direktiba kahapon ni PBBM, bubusisiin ang mga posibleng katiwalian habang ibinida rin nito ang pagbabalik ng Love Bus para sa mga commuter. Kung ano yan, pakinggan ang ulat ni Kyle Bulyas. Sa ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos, binatikos nito ang umano'y palpak na flood control projects kasunod ng mga naranasang pagbaha nitong nakaraang linggo. Sa kanyang talumpati, tahasan nitong binanggit na may mga proyektong ginagawa lamang racket ng mga korap na opisyal ng pamahalaan. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Para matiyak na hindi na ito mauulit pa, inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na agad na magsumite ng listahan ng lahat ng flood control projects sa bawat rehiyon sa nagdaang 3 taon. Bubusisiin ito ng Regional Project Monitoring Committee para matukoy kung alin ang mga natapos na at hindi pa natatapos at kung alin ang mga pinaniniwala ang ghost project lamang bago ito ilabas sa publiko. Kaugnay nito, sinabi naman sa DZRH News ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na bagamat walang timeline na ibinigay ang Malacanang, sisikapin nilang maisumite ang listahan bago matapos ang linggo. Sa programang 2x2, sinabi ni Bonoan na mula noong July 2022 hanggang sa kasalukuyan, humigit kumulang 9,800 proyekto na ang natapos ang DPWH. Mula sa nabanggit na bilang, susuriin nila kung alin sa mga ito ang dumaan sa pag-aaral ng kagawaran at alin ang mga insertion lamang ng mga politiko. Sisikapin anya ng DPWH na maglakip ng mga larawan ng mismong mga proyekto na siya namang susuriin ng publiko. We'll see how the investigations will go after the Katunying, no? But certainly all the documents that we need to submit to the President will submit. Within the week yan, Secretary, kaya? Well, we'll try our best. Kasi gusto sana namin magkaroon ng factual na kahit man mga litrato ng mga ating mga gawang yung mga projects na sinasabi natin. Samantala, bahagi rin ng direktiba ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA ang pagbabalik ng Love Bus o ang libreng sakay sa bus para sa mga commuter. Ayon kay Transport Secretary Vince Dizon, nakatakdang umarangkada ang nationwide implementation nito sa mga susunod na buwan. Sa ilalim ng programa, hindi na umano bibili ng bagong unit ng bus ang pamahalaan, bagkus ay magkakaroon na lamang ng partnership sa pribadong sektor. Parang PPP, magiging PPP ito, no? Kuya Deo, no? Kasi mahirap naman kung bibili pa ulit ang ang gobyerno ng mga panibago, no? Alam niyo naman, pagka gobyerno ang bumibili at nag-payment na, minsan hindi masyadong maayos. Kaya mas magandang makipag-partner na lang tayo sa private sector para talagang maayos ang implementation ito. Dagdag pa ni Dizon, gagawing prioridad dito ang mga rutang hindi naseserbisyohan ng mass transit system katulad ng LRT1, LRT2 at MRT3. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanindigan naman ang ilang mambabatas na simula ngayon ay hands-off na dapat ang mga politiko sa anumang flood control projects ng pamahalaan. Kasunod ito ng pag-amin kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA ng kapalpakan dahil sa panggagatas at budget insertions ng ilang tiwaling opisyal na sa mga naturang proyekto. Magbabalita si Raymond Dadbaas.
Panahon na upang itigil ang pakikialam ng mga politiko sa mga flood control projects. Ito ang paniniwala ng ilang mga senador kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang mga palpak na flood control project sa bansa. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, sa tagal na panahon na bilyones ang inubos sa mga flood control projects, ngunit lalo lamang lumala ang problema ng baha. Sabi ni Tulfo, suportado niyang pagpapanagot sa mga taong yumaman kapalit ng paghirap ng sambayan ng Pilipino. Umalingaw-ngaw naman ang palakpak ni Senador Panfilo Ping Lacson nang sabi ng Pangulo na mahiya naman kayo. Patungkol ito sa mga politiko, opisyal ng gobyerno at mga pribadong kontratista na pinagkakitaan lamang ang mga bilyones na flood control projects. Lalo umanong malakas ang kanyang palakpak ng sabi ng Pangulo na isa sa uli niya ang national budget para sa 2026 na hindi naaayon sa National Expenditure Program ng Malacanang. Mas madali na umano ang trabaho niyang pagbabantay sa mga insertions sa national budget. Masaya din si Senador Lito Lapid sa naging diretso at matapang na pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Ito'y nagpapakita na seryoso siya na panagutin ang mga may sala sa patuloy na malawakang pagbaha kahit may mga flood control project na bilyon-bilyon ang gastos ng pamahalaan. Sabi ni Lapid, sa mga nakaraan ay mas nakatuon ng mga balita sa bangayan sa politika at hindi napapansin ang tunay na kailangan ng ating mga kababayan. Sa panig naman ni Senador Alan Peter Cayetano, gusto nitong makita na may managot nga sa mga palpak na proyekto. Ibinigay na halimbawa ni Cayetano ang bumagsak na tulay sa Kabagan Isabela na hanggang ngayon ay wala pang napapanagot. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kabila naman ng lumalawak na health benefits, tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na wala sa agenda nito ang magtaas ng kontribusyon mula sa mga miyembro nito. Ang kanilang mungkahi, taasan pa ang tax ng mga alak at tobacco products. Una sa balitang yan, si Wina Hesoro. Walang plano ang PhilHealth na magdagdag ng contribution para sa kanilang mga miyembro kahit na lumalawak ang kanilang benepisyo para sa mga Pilipino. Sa panayam ng DZRH News kay Dr. Edwin Mercado, ang presidente ng PhilHealth, sinabi nito na hindi sila magtataas ng contribution sa kanilang mga miyembro. Ayon kay Dr. Mercado, pinagtatalunan sa Supreme Court na dapat ay magdagdag ng sin tax para sa mga alak, tobacco products at iba pang produkto para hindi na magdagdag ng contribution ang PhilHealth. Ito umano ang kanilang hinihiling sa DBM dahil ang kinikita nito sa tax ay talagang nakalaan para sa pangkalusugan na malaki ang tulong dahil ito ang ginagamit na pambayad ng premium sa mga tinatawag na direct member o mga taong walang kakayanang mag-ambag sa PhilHealth. Nasa Korte Suprema na po ang desisyon ay pinagtatalunan nga po kung yung nabanggit nyo na mga sin taxes, yung mga taxes natin sa alcohol, tobacco, sweetened beverage, ayun ba ay talagang dapat hindi hinahalo sa pangkalahataang pondo at ibigay na directly sa PhilHealth. Samantala, tiniyak ni Dr. Mercado na sapat ang kanilang pondo para matugunan o magamot ang mga Pilipinong may sakit sa bato. Base umano sa kanilang actuarial project, sa bilang ng mga Pilipinong may sakit sa bato ay kakayanin nila at may sapat silang pondo para sila ay magamot. Base po sa aming actuarial projections, sa bilang po ng mga Pilipino may sakit sa bato, ay kakayanin po at meron po tayong sapat na pondo para dyan po. At actually nga po, pagka gumastos tayo ng pang-kidney transplant, ang kaakibat po doon, di na tayo gagastos ng dialysis. So ganun po yun. Pagka nabigyan natin ng kidney transplant, minentain natin ng gamot para hindi mag-reject ng kidneys. Actually mas makakatipid yun kaysa yung 154 na dialysis taon-taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umakyat na sa 34 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyong Krising, Dante at Emong.
Base sa datos ng NDRRMC, 2 pa lang ang validated na habang 32 ang sumasailalim pa sa verifikasyon. Aabot naman sa 7 ang nawawala mula sa Region 6, NCR, Cordillera Region at Calabarzon. Sa kabuuang 1.8 milyong pamilya na apektado, halos 33,700 pamilya ang nananatili pa rin sa loob ng evacuation centers. Sa iba pang balita, bilang pakonsuelo sa mga sinalanta ng kalamidad, hindi napapatawan ng Land Transportation Office o LTO ng multa ang mga motoristang magpoproseso ng late registration at renewal ng lisensya. Ang mga detalye ibabalita ni Val Gonzales. Naglabas na ng memorandum circular ang Land Transportation Office na naglalayong huwag munang magpataw ng penalty sa ilang serbisyo ng ahensya sa mga probinsyang sinalanta ng kalamidad. Ito, ayon sa LTO, ay bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-waive ang mga multa para sa late registration ng sasakyan at renewal ng lisensya at pagbabayad ng mga fines. Sa memorandum na nilagdaan ni LTO Acting Assistant Secretary Attorney Greg Powa Jr., ito'y sumasaklaw sa weekly surcharge para sa late motor vehicle registration at driver's license renewal mula July 21 hanggang 25. Ang validity ng vehicle registration at driver's license sa loob ng nasabing panahon ay pinahaba rin hanggang Agosto 8. Bukod dito, ang LTO ay nagpasya rin na i-waive ang penalty para sa mga motor vehicle kabilang ang mga motorsiklo na binili mula July 21 hanggang 25 at hindi na irehistro sa loob ng itinakdang panahon. Ang pagbibilang ng mga araw sa sales invoice para sa mga vehicle na binili sa loob ng nasabing panahon ay magsisimula rin sa Agosto 8. Ang pag-waive ng mga penalties ay dahil sa 3 sunod-sunod na mga kalamidad na tumama sa Luzon at ilan pang mga lalawigan sa nakalipas na ilang mga araw na nagdulot ng malawakang pagbaha. Batay sa pagtaya ng NDRRMC, mahigit 2.7 milyong katao ang naapektuhan ng pagbaha at iba pang masamang epekto ng bagyo. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umarangkada naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes. Sa magkakaiwalay na abiso ng oil companies, 60 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel habang may katiting naman na rollback na 10 sentimo sa gasolina. May dagdag presyo rin na 40 sentimo 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Samantala, nag-abiso naman ang ilang kumpanya ng langis na walang magiging paggalaw sa ilang lugar na apektado ng bagyo at habagat tulad ng Shell, Petron, Clean Fuel, Caltex at Sea Oil. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA ang kahalagahan ng palakasan bilang susi sa mas malusog, mas masigla at mas disiplinadong pamumuhay ng mga Pilipino. Mula sa libreng paggamit ng mga sports oval, pagpapalawak ng car-free Sundays, hanggang sa pagtutok sa mga palaro at suporta sa mga atleta, binalangkas ni PBBM ang panibagong panawagan, palakasan para sa bayan. Ang naging talumpati ng Pangulo tinutukan ni Millie Borja. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address ngayong 2025 ang kahalagahan ng palakasan bilang bahagi ng pambansang advokasya para sa mas malusog at mas aktibong pamumuhay ng mga Pilipino. Ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pangamba sa patuloy na pagtaas ng timbang ng mga Pilipino na nasa edad 20 pataas. Anya, panahon na upang hikayatin ng lahat na gumalaw at maging mas aktibo sa araw-araw. Sa kabilang banda naman, nakikita natin ang sobrang pagtaas naman ng timbang ng ating mga kababayang edad 20 at pataas. Kaya sikapin nating maging mas aktibo ang ating pamumuhay araw-araw. Isa rin sa kanyang mungkahi ay ang pagpapalawak ng car-free Sundays sa mas maraming lungsod, gaya ng mga ginagawa sa Metro Manila, Baguio, Cebu,
Iloilo at Davao upang bigyang daan ang ligtas at maaliwalas na lugar para sa pag-ehersisyo. Bilang suporta sa layuning ito, inanunsyo ng Pangulo na bubuksan na sa publiko at libre ang mga track and field oval ng Philippine Sports Commission sa Pasig, Maynila at Baguio para sa jogging at iba pang physical activities. Bukod sa kalusugan, muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang suporta ng pamahalaan sa mga pangunahing kompetisyon gaya ng Palarong Pambansa at Batang Pinoy Games na gaganapin sa General Santos City ngayong Oktubre. Bubuo tayo ng bagong pambansang programa para sa sports development. Uumpisahan natin ito sa paaralan pa lamang. Ibabalik natin ang mga sports club at magsasagawa tayo ng mga palaro at intrams sa lahat ng pampublikong paaralan. Samantala, bilang pagkilala, binigyang pugay ni Marcos ang ilang atleta na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas sa iba't ibang sport. Sumusunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Kaloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex Ayala, ang Paralympian natin na sina Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otom at Ernie Gawilan. Hindi rin nakaligtaan ng Pangulo ang tagumpay ng Philippine Men's Curling Team na nagkampiyon sa Asian Winter Games, isang pambihirang panalo para sa isang bansang walang winter. Akalain mo nga naman, walang winter dito sa Pilipinas. Napatunayan pa rin natin na kaya natin maging kampyon sa Winter Games. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, iginiit ng Pangulo na ang palakasan ay hindi lamang para sa medalya. Ito ay para sa disiplina, tiwala sa sarili at pagmamahal sa bayan. Sa pamamagitan ng mas malawak na suporta at mas maagang paghubog sa mga atleta, naniniwala siyang kaya ng mga Pilipino na makapagtaguyod ng mas maraming kampyon para sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Regional Project Monitoring Committee kumikilos na alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Wala pang isang araw matapos ang ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos, agad gumilos ang Regional Project Monitoring Committee para tutukan at reviewin ang mga proyekto ng pamahalaan. At numero 1 riyan ang questionableng flood control projects. Ang mga detalye tinutukan ni Leth Narciso. Inihahanda na ng Regional Project Monitoring Committee o RPMC ang mga hakbang kaugnay ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin ang lahat ng flood control projects sa buong bansa. Sa post-SONA discussion, sinabi ni Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development na bahagi ng Regional Development Council ang RPMC. Binubuuan niya ito ng mga kinatawan mula sa piling ahensya ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Ayon kay Edilion, matagal nang tungkulin ng RPMC ang pag-monitor ng mga proyekto sa iba't ibang rehiyon, pero dahil sa dami ng mga ito ay nagkakaroon ng prioritization sa mga nasusuri. Kasunod ng utos ng Pangulo, tiniyak ni Edilion na uunahin ng RPMC ang listahan ng flood control projects na isusumite ng Department of Public Works and Highways. Habang hinihintay ang listahan, binabalangkas na niya ang protocol para sa magiging proseso ng review para matiyak na masinsin, patas at objective ang pagsusuri sa mga proyekto. Dagdag ng opisyal, hindi ito magiging witch hunt, lalo't may mga kinatawan mula sa private sector na aktibong kalahok sa proseso. With the directive from the President kahapon, ang gagawin po namin ay ipaprioritize po lahat ng yung may bibigay na list sa amin ng DPWH. And while waiting for that list, binabalangkas na po ng grupo namin, ng Regional Development Group namin, yung magiging protocol ng review para noon magiging objective,
hindi naman tayo magiging witch hunting ganyan. Tiniyak din ng RPMC na agad nilang isusumite sa RDC at sa Pangulo ang resulta ng pagsusuri sa sandaling makumpleto ang listahan ng mga proyekto. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Business as usual. Ganito ay nilarawan ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapatuloy ng kanilang pagdepensa sa teritoryo kahit hindi diretsahang nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga katagang West Philippine Sea sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Kaya baka sino ang nakaraang taon itinabanggit ngayong SONA ng WPS o ang espesipikong plano para sa modernisasyon ng kasundalawan. Sagot na AFP spokesperson Colonel Francel Padilla sa Camp Aguinaldo ay bigay naman na Commander-in-Chief ang kanyang guidance sa pinakahuling command conference bago pa man ang talumpati. Nagkaroon naman kami ng nag-conduct naman kami ng command conference and the guidance of the President is very clear for the Armed Forces of the Sa talumpati ng Presidente kahapon, binanggit niyang pinatindi ng bansang paghanda, pagbabantay at self-defense sa harap ng mga tinawag na bagong banta sa soberanya. Pero kahit hindi binanggit ni PBBM kung anong klaseng bantang tinutukoy, ginayot naman AFP spokesperson for WPS, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na handang militar na magsakripisyo laban sa pagiging agresibo ng China. We will be resistant and unwavering against the aggressive action of the Chinese Communist Party. In performing our mandate, the armed forces is prepared to sacrifice limb and life. Sinabi ni Marcos Jr. na nanatiling mapagtimpi ng mga Pilipino sa pagkwardiya sa pambansang interes ng kapuluan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, Rizzo H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Sa iba pang balita, kasado ng bumuo ng alyansa bilang independent bloc ang tatlong kongresista na unang minata na makakalaban ni later Representative Martin Romualdez para sa House Speakership. Kabilang dito sina Navotas Representatives Toby Tiangco, Bacolod Representative Albi Benitez at Representative Duke Frasco ng Cebu. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Ang manapaulat na contender sana sa speakership race ang bubuo ng independent bloc sa Kamara ngayong 20th Congress. Sa panayam sa Kamara matapos sa ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, inamin ni Representative Toby Tiangco ng Navotas na nag-uusap na sila ni Representatives Albi Benitez ng Bacolod at Duke Frasco ng Cebu para tumayong independent bloc sa Kongreso. Ayon kay Tiangco, wala silang specific issue pa sa ngayon na pinag-uusapan at tatayuan, pero inamin ito na nagsimula na silang mag-usap na tatlo. Matatandaan sina Tiangco, Benitez at Frasco ang napaulat na magiging contender umano ni Representative Martin Romualdez ng Tacloban sa speakership race. Pero kahapon, walang humamon at sa halip nakakuha ng 269 votes si Romualdez para manatiling House Speaker, pero 34 congressmen kasama sina Tiangco, Benitez at Frasco ang nag-abstain. Narito si Navotas Representative Toby Tiangco. We will, basta independent para at least independent kami makapag-gawa ng stand namin. Hindi ko pa sila natatanong kung ano talaga. Siyempre si Albi nakakausap ko, pero wala pa namang definite stand on issues, di ba? Sa panig ni Benitez, inamin nito na hindi niya masusuportahan ang liderato ni Romualdez. Pero tiniyak ni Benitez na susuportahan nilang tatlo ang mga panukalang maisusulong sa Kamara ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong 20th Congress. Dagdag pa ni Benitez, malabong idagdag sa kanilang grupo ang mga taga-suporta ng mga Duterte sa Kamara dahil malihis lamang ang mga issue para lang batikusin si Pangulong Marcos. Narito si Bacolod Representative Albi Benitez. At this point, hindi ko pa alam, no? Kasi kami na nag-uusap. Mahirap kasi pag iba yung iba yung direction nila. Kami still in support of the president. We still believe and will go all out for his administration. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Naglabas ng panibagong thunderstorm advisory ang Pag-asa sa Bataan, Pampanga at Bulacan kung saan inaasahan ang katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa susunod na dalawang oras. Samantalang magpapaulan pa rin ang mas pinalakas na ihip ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, epekto ng paghatak ni na dating bagyong Emong at Crosa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Asahan ng mga pabugso-bugsong ulan sa Ilocos, Batanes at Babuyan Islands, kasama na rin ang Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Makararanas din ng kalat-kalat na thunderstorms ang Kalakhang, Maynila, Calabarzon at mga nalalabing bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Simula bukas bahagyang hihina ang bugso ng habagat. Pero sa ngayon, limitado lamang ang nagbabalik na maaliwalas at maalinsangang panahon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magbaon pa rin ang payong bilang pananggalang sa buhos ng ulan at sikat ng araw. Hindi naglandfall pero nagpaulan ng todo. Wala sa radar ng bagyo pero binabaha ang mga kalye. Alamin na des, bagyong malalayo sa bansa. Bakit mas nagpapaulan tuwing habagat season? Ayon sa bagong pag-aaral lumalabas na mas madalas at mas malakas magpaulan ng mga bagyo sa labas ng bansa. Tuwing habagat season, 1/3 ng mga ulan ay galing sa mga bagyong hindi naglalandfall. Pero pinapalakas ang southwest monsoon. 15.4% lamang ang ulan na galing sa mga bagyong tumatawid sa ating bansa, habang ang natitirang 51.5% ay gawa mismo ng habagat. Malaki rin ang epekto ng lokasyon o genesis point ng bagyo. Ang mga nabubuo sa malayo ay mas nakapagpapalakas ng habagat, habang ang malalapit ay karaniwang mahina at agad lumalayo. Kaya kahit walang bagyo sa loob ng bansa, babala ng mga eksperto, posible pa rin ang matinding ulan at pagbaha. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Sa mundo ng K-pop, all set na ang South Korean rapper-dancer na si Rocky sa kanyang pagbisita sa Pinas. Ang former Astro member nakatakdang magpasiklab sa stage ng SM Skydome sa Sabado. Ang mensahe ng K-pop star sa Philo Hamos at detalye para sa mga nais humabol sa pagbili ng tickets, narito sa report ni Showbiz Angel. Night of music, memories, and powerful performances. Yan ang promise ng K-pop star na si Rocky sa kanyang first ever fan concert sa Pinas this Saturday, August 2. Kamusta Philippines? 안녕하세요, Rocky입니다. Bago maging solo artist si Rocky o Park Min-hyo kay dating main dancer at rapper ng South Korean boy group na Astro. Pero bukod sa pagiging soloist, patunay pa sa pagiging #total performer ni Rocky ay ang kanyang pagiging aktor. Kaya naman para sa mga nais humabol bumili ng tickets para sa fill-in-the-blank fan con ni Rocky, bisitahin lang smtickets.com o magtungo sa mga outlet ng SM Tickets nationwide. Magunita na November 2023 nang nirelease ng Korean star ang kanyang solo debut album na Rockyist with the title track Lucky Rocky na sinundan ng album na Blank na inilabas naman June last year. Nakatakdang ganapin ang fill-in-the-blank fan con sa SM Skydome. Abangan sa aming pagbabalik. MBC TV Sports sa LA Tenorio, bagong head coach ng Magnolia Hotshots. Yan at marami pang yaba dito lamang po sa MBC TV Network News. Sa kapapasok lamang po na balita, kaso laban sa 12 pulis na isinasangkot sa nawawalang sabongeros, may sapat tumanong batayan. Sino nagsabi niyan? RH5 Val Gonzalez, Val. Yuel, kinakitaan ng National Police Commission ng NAPOLCOM ang sapat na mga ebidensya para masampahan ng kaso ang 12 police officers na inireklamo sa komisyon na may kinalaman sa missing sa Bungero sa isang press conference. So katatapos na press conference dito sa
NAPOLCOM Headquarters sa Quezon City. Sinabi ni NAPOLCOM Inspection Monitoring and Investigation Service Director Edman Pares na isa sa matitibay na naging batayan sa pagsasampa ng kaso ay ang sworn affidavit ni Julie Dondon Patidongan. Narito ang mga pangalan ng mga police officers kabilang ang 3 mga opisyales. Pakinggan natin si NAPOLCOM Director Edman Pares. We can disclose the names of these police officers being complained of. Sabi ko nga, I already mentioned that there are 12 police officer respondents, and out of them, 3 po ay police commission officers at siyang po ay 9 commission officers. So ang amin pong respondents for na commission officers start with Police Colonel Malinaw Jr. We also have the respondents, Police Lieutenant Colonel Ryan Orapa and Police Major Mark Almedilla. All others po are non-commissioned officers. So they are following Police Executive Master Sergeant Lagahit Cabillan, PCMS De La Cruz Jr., PSMS Encarnacion, PSMS Manrique, PSMS Abari, Police Staff Sergeant Andes, Police Staff Sergeant Munoz, Police Corporal Martin, and Police Staff Sergeant Fulgencio. So all those names actually were already previously mentioned and then during sa initial filing of the cases and of the affidavit, of course, of Mr. Patidongan. Ngayon mula dito sa 8th floor ng DILG NAPOLCOM building ay pumapana sa 4th floor itong si Director Pares sa Legal Service Department para isampang kaso o formal na isampang kaso. Samantala, ayon naman kay NAPOLCOM ay Chairperson and Executive Director Attorney Rafael Calinisan, walang mangyayaring arigluhan sa kaso ng missing sa bungero na nabanggit din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang katatapos na State of the Nation address. Mula rito sa tanggapan ng NAPOLCOM dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DJ na sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzales. Sa isang hakbang ng transparency at pagpapakita ng mabuting halimbawa, voluntaryong sumailalim sa drug test si Mayor Richie Jason D. David. Kahapon, araw ng Lunes, isinagawa ito sa harap mismo ng kamera sa pamamagitan ng isang live video post kung saan ipinakita niya na walang pandaraya sa proseso. Makitang itinaas ang damit, kinapkapan ang alkalde bago pumasok sa comfort room upang patunayan na wala siyang dalang anumang bagay maliban sa lalagyan ng kanyang ihian. Ang nasabing pagsusuri ay sinaksiyan at isinagawa ng Municipal Health Unit ng Limay, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA at ang Philippine National Police sa pangunguna ni Police Director Colonel Martin Salvadora. Ayon kay Mayor David, layunin ng kanyang hakbang na hikayatin ang iba pang opisyal ng pamahalaan na magpa-drug test at patunayan ang kanilang integridad sa panunungkulan. Hinimok din niya ang kanyang mga kababayan na tumigil na sa paggamit ng illegal na droga na niya ay pangunahing sumisira sa kinabukasan ng mamamayan. Ang nasabing inisyatibo ay bahagi ng kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa droga upang patuloy na maisulong ang isang ligtas at maayos na komunidad sa Limay. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lalaking magpipintura sa bakal na poste ng gasolinahan sa San Jacinto, Pangasinan na kuryente patay. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 32 anyos na pintor may asawa at residente ng Dagupan City matapos itong makuryente. Nabatid ng mga investigador sa kasama at bayaw ng biktima na si Dexter de Guzman na magpipintura sila sa posting bakal ng gasoline station at habang kinakayod ng biktima ang lumang pintura, aksidente itong napahawak sa live wire sanhi ng kanyang pagkakuryente at nahulog ang biktima na agad namang nadala sa Mapandan Community Hospital, subalit idiniklarang doon na rebel na ng attending physician na si Dr. Abraham Amigable Jr. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang mahigit 2 dekada o 26 years na pagtatago sa batas, nahuli ang isang wanted sa lalawigan dahil sa kasong theft o pagnanakaw at malicious mischief o paninira.
Nahuli ito ng 2nd Northeast Samar Provincial Mobile First Company at San Roque Municipal Police Station doon sa barangay ng Balnasan ng naturang bayan. Ayon sa report ng PNP, 50 anyos na ngayon ang sabing akusado matapos ang mahabang panahon na pagtatago at residente na nasabing barangay. Inaresto sa bisa ng warrant of arrest na nalabas ang Municipal Circuit Trial Court, Pambua, Northeast Samar, matagal na panahon, noon pang Pebrero 8, 1999. May piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Kaagad na pinalam sa akusado ang kalikasan ng kanyang pag-aristo, ang kanyang karapatang konstitusyonal at ang kasong isinampa laban sa kanya. Dinala ito sa San Roque Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon, ngunit kasalukuyang nasa kustodiya ito ngayon ng 2nd Northeast Samar Provincial Mobile First Company habang inihintay ang formal turnover sa korte na may jurisdiksyon sa nasabing kaso. Binigyan din ngayon ng PNP Northeast Samar ang kahalagahan ng pagpapanagot sa mga taong may kinakaharap na kaso, maging gaano man katagal ang lumipas, mananagot pa rin daw ang sinumang lumabag sa batas. Kaya naman umapil ang PNP sa mga residente na makipagtulungan kung may nalalaman na wanted na nagtatago sa kanilang lugar. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Pantaya ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Idinaos ng maayos at mapayapa ang isinagawang rally ng mga progresibong grupo at Pro Duterte supporters kahapon, Hulyo 28, 2025, kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batay sa report ng Santa Ana at San Pedro Police Station, ayon kay Police Major Richin Lagnayo, Station Commander ng Santa Ana Police Station, tinatayang nasa 20 katao ang lumahok mula sa progresibong sektor habang nasa 50 naman katao ang sumuporta sa Pro Duterte Rally. Sinabi ni Major Lagnayo na parehong grupo ay mahigpit na sumusunod sa mga itinakdang alintutunin ng mga otoridad, dahilan kung bakit naging maayos at walang naitalang untoward incident sa nasabing aktibidad. Dagdag pa ng opisyal, nagtulungan ang mga tauhan ng Santa Ana at San Pedro Police Stations kasama ang Tourist Police at mga miyembro ng Police Auxiliary upang tiyakin ang seguridad at kaayusan ng mga kilos protesta. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaliwat kanan na naging suspensyon nito nagdaang linggo ng klase at trabaho dahil sa patuloy na paggulan ng habagat at mga dumaang bagyo. Maraming lungsod ang binaha at maraming pamilya ang naapektuhan. Pero sa kabila nito ay marami pa rin ang uminda sa sitwasyon dahil sa pangangailangan na pumasok sa kanilang mga trabaho. Kaya naman isang paalala na mayroong kakayahan lalo na mga nasa private sector na empleyado na tumanggi na pumasok sa trabaho kung ito ay delikado para sa kanila. Ito ay alinsunod sa DOLE Labor Advisory No. 17 of 2022 o pagbibigay kakayahan sa mga private sector na magsuspinde ng kanilang trabaho sa panahon ng kalamidad. Nakasaad dito na pinapayagan ng mga kumpanya na magpatupad ng work suspension kung may umiiral na sama ng panahon ng kalamidad at kung ito ay nakakapekto sa kaligtasan at kalusugan ng kanilang manggagawa. Pero kondisyon dito na hindi entitled ang isang manggagawa sa regular pay o sahod sa araw na nasuspend, pwera na lamang kung may polisiya ang kumpanya na mas pabor para sa mga manggagawa. At kung kinakailangan pa rin pumasok ang isang tao, ay dapat ibigay ang full regular pay kung ito ay nagtagal ng 6 na oras o higit pa. Habang kailangan pa rin bigyan ng angkop na compensation ang para sa empleyadong nagtatrabaho na mas mababa sa 6 na oras. At bilang pagbibigay diin ay hindi dapat patawan ng parusa o sanctions ang isang manggagawa kung ito ay piniling hindi pumasok sa kanilang trabaho dahil sa banta ng kalamidad o sama ng panahon. Bagamat walang red carpet na inilatag sa Batasang Pambansa para sa ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon, head-turner pa rin sa kani-kanilang simple pero eleganteng kasuotan ang ilan sa mga artistang dumalo gaya ng fashion icons na sina Heart Evangelista at Pia Wurtzbach. Habang si The Voice, US Grand Champion Sofronio Vasquez naman, labis ang pasasalamat at itinuturing na isang malaking pribilehiyo na mapiling kumanta ng pambansang awit. Naritong report ni Showbiz Angel.
Proud wifey ni Senate President Cheese Escudero ang actress fashion icon na si Heart Evangelista sa nagdaang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Simple pero elegante si Heart sa kanyang white modern Filipiniana na gawa ng designer na si Michael Leyva. At syempre present dito ang mga anak ni Senator Cheese na sina Chessy at Kino. Nasilayan din sa SONA si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach bilang ambassador ng Love Yourself PH kasama si OWA admin Patricia Yvonne Kaunan. Dumalo rin ang aktres na si Yasi Pressman na girlfriend ni Congressman Luigi Villafuerte. Habang kasama naman ang actor-turned-politician na si Congressman Richard Gomez, ang kanilang unikaihan ni Lucy Torres na si Juliana. Samantala kahapon, ang singer na si Sofronio Vasquez ang napiling umawit ng lupang hinirang sa ika-4 na sona ng Pangulo. Labis naman ang pasalamat ng The Voice USA Season 26 Grand Champion at itinuturing na isang karangalan ang naturang oportunidad. Una nga rito, ibinahagi ng singer ang isang video ng mag-soundcheck sa batasang pambansa. Pero pag-amin ni Sofronio, it's actually a challenge for most singers to sing a cappella kasi wala kang pagbabasihan. Pero, you know, when you sing it from the heart and you get to honor the country, you get to honor God, you get to honor the people that's going to be listening, I think it's challenging but it's gonna be worthwhile. Magunita na walang inilatag na red carpet sa North at South Wing lobbies para maiwasan ang mala-fashion show na pagrampa bilang pakikisa sa mga nasalanta ng magkakasunod na bagyo at habagat na tumama sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Isang araw matapos ang SONA. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.